Pero Audrey, bukod sa Korean Film Festival, alam ba na this month is also the National Children's Month? Ngayon po ang Oktubre ay sinisilibra ang National Children's Month. At kaya naman makakasama natin ngayon si Mr. Lino Badrillon, na Head of Public Affairs Information Office ng Council for the Welfare of Children ng DSWD. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Makabatang buwan. Okay. Magandang umaga sa iyo, Carla at Audrey. Salamat sa pag-invite sa amin dito sa inyong programa na Good Morning Boss sa mga tagapanood nyo ngayong umaga. So ano po itong, ngayon po ang Oktubre, ipinagdiriwang natin itong National Children's Month. Ano po ang programa ngayon ng DSWD, especially ng Council for the Welfare of the Children? Yes. Yung Council for the Welfare of Children, kami isang attached agency sa DSWD, hindi kami nag-implement ng mga programa. We're into doing policy, mga polisiya on children, advocacy, mga informasyon tungkol sa mga kapakanan at proteksyon ng bata, at minomonitor namin yung implementation ng mga polisiya at batas para sa kapakanan ng mga bata. So, ginagawa namin ito sa pakikipagtulungan namin sa iba't ibang ahensya ng yung member agency ng Council for the Welfare of Children, like kagaya ng DSWD, ng DILG, ng Department of Health, Department of Education, at yung mga national government agencies. Ayun. Yan. Pero ito po, meron din po kayong inulunsad na Seal for Child Friendly Philippines. Ano po ito, sir? Yeah. Itong Seal on Child Friendly Philippines na inulunsad namin noong October 8, kasama dito siyempre sa pangunguna ng Council for the Welfare of Children, kasama si Secretary Dinky sa DSWD, Secretary Luis Tron ng DepEd, Secretary Ona ng DOH, at saka si Secretary Mar sa DILG. Nagpalabas kasi ng isang circular ang DILG noong July, nung taon lang, kung saan minamandato yung automatikong pag-audit, pagtingin o pag-assess sa mga lokal na pamahalaan, mga syudad at munisipyo, tungkol sa antas ng serbisyong ibinibigay nila sa pangkalusugan at nutrisyon ng mga bata, sa edukasyon, sa protection ng mga bata, at yung sa participation. Yun. Sa inaudit ngayon, merong 1,367 na inaudit ng mga munisipyo at syudad. Mataas naman yung mga pumasa, 953. So, almost 70% yung mga pumasa doon sa audit. Ibig sabihin, marami tayong mga munisipyo at syudad sa buong Pilipinas na maganda yung quality ng serbisyo o mga programa tungkol sa mga bata sa pangkalusugan at nutrisyon, protection ng mga bata. Pero sir, ito po bang conditional cash transfer na monitor din ng CWC? Ito, kino-coordinate namin sa DSWD. Isa kami sa sangkap na ahensya dito sa conditional cash transfer kasi ang mga recipient ito ay beneficiary ay talagang mga bata, doon sa edukasyon, sa mga pangkalusugan para makapag-aral yung mga bata. So kasama kami sa pag-monitor ng implementation nitong pagtawid. Alam mo, Carla, itong sektor ng mga kabataan, napakahalaga sa lipunan natin dahil ang laki ng sakop nito sa population natin, Pero ang daming problema, especially this Christmas, tuwing ang dami ng Christmas bata, season, ang dami ng namamalimos po mga ngayon sa street kalsada. children, ayan po, makikita sa kahit saan kalsada. Ano po bang action dito ng CWC? Si Secretary Dinky bilang chairman ng Council for the Welfare of Children, may mandato nga lagi siya, dapat zero street children, walang mga street children sa mga kalsada natin. Pero ito, paulit-ulit na programa. Actually, maraming programa na binigay ang pamahalaan dyan. Ang ibang sektor, ang DSWD. Of course, in-include sila sa Poor Peace Program. Yung mga street families nila, binigyan sila ng livelihood program. At marami pang iba. Ngunit kasi ngayon, yan yung nagiging problema. Nagiging seasonal kasi. During this month, palapit yung Pasko, bumababa sila. Yung mga kasama nating mga IP o namamalimos sila. Kahit paulit-ulit silang kinukuha, babalik lang sila. So, bigyan mo ng pamasahe, babalik lang din. Ang ginagawa namin dito, advokasya namin dito, dapat talagang tulungan tayo ng barangay kung saan sila
nakasakop kung saan nandun yung mga street families. Alam niyo, sir, kapag nakakakita ako ng mga batang lansangan, street children, yes. Carla, tapos, eto nga, medyo peligroso dahil umaakyat Oo. minsan sa mga jeepney, pampasaherong jeepney. Hindi natin malaman kung malalaglag yan o madidisgrasya. Alam mo, lagi naiisip ng mga tao, ang masisisi dito DSWD. Oo nga, Pero sir, paano naman ang pangkaraniwang mamamayan? Kasi napakahirap na trabaho nito Tama ng yan. DSWD. Paano makakatulong? Halimbawa, nakakita ng mga street children yan, dumadami sa ganitong lugar. Paano po namin makapaparating to sa DSWD? Oo. Again, kami kasi Council for the Opo, Welfare of opo. Children. So, isang advokasya namin dyan, kasama, of course, si Secretary Dinkias, our chairman ng Council for the Welfare of Children. Talagang, yung sa advokasya namin, yung role ng bawat isa, tayo, bilang mga pangkaraniwang mamamayan, ang ano namin is, ang advokasya namin, wag nating bigyan, Huwag wag nating nating bigyan. bigyan ng kung ano sila na maglilinis sa sapatos sa jeep, mamalimos, wag nating bigyan. Yes. Kasi kung bibigyan natin sila, mabalik-balik kasi Mamimihasa. sila. Kasi Oo. ang mentalidad, kumikita kasi sila, kaya bumabalik sila. Pero ito, madagdag ko lang din, Audrey, meron kaming na-interview dati ni Jules Sito na from DSWD. Isa sa mga programa ng DSWD, pwede na po sa social network like Twitter or Facebook, ire-report mo lang, sabihin mo na merong street children dito, at pwedeng kunin ng DSWD for a while, pakainin, bigyan ng bahay. So, in our own little way, we can really help yung DSWD kung paano ba natin itong matatanggal itong mga street children sa ating kalsada. Sir, sabi niyo sa CWC, na yung mga barangay kulang ang aksyon. Usually, halimbawa na dito yung batang nagtitinda ng pandesal, tapos hinold up. Ngayon, ang tumulong, yung local government at ang DSWD. Ang barangay na sampu nito. Precisely, isa sa advocacy namin, kaya nga namin inilunsad yung Seal on Child-Friendly Local Governance, Seal on Child-Friendly Local Governance, para mahikayat yung ating mga lokal na pamahalaan. Siyempre sila yung may hawak din ng barangay, tumutulong. So para palakasin yung implementasyon ng mga programa natin sa barangay at sila yung tumutok talaga sa mga problema natin sa ating mga bata. Kasi sila yung nandun sa barangay. Tawag namin dito, sila yung first line of defense ng ating mga bata patungkol sa mga services. Ayan, syempre ngayon nga ay National Children's Month. Siguro pag-usapan po natin itong inyong tema o theme na Bata Kasali Ka, Ikaw ay Mahalaga. Ano po ba ito? Itong tema natin ngayon, ngayong buwan, Bata Kasali Ka, Ikaw ay Mahalaga, binibigyan natin ng importansya yung partisipasyon ng bawat bata sa pagdedesisyon sa loob ng pamilya, sa komunidad, sa pamamahala, at sa mga organisasyon. Natural doon sa pamilya natin before, yung mga pagdedesisyon sa pamilya, hindi natin sinasali yung mga bata. So ngayon, yung advokasya natin, dapat palakasin natin. Dapat may tinig o boses yung ating mga anak, tatanungin natin, anak, ano bang kursong gusto mong kunin? O di ba, ang ibig sabihin dito, hindi lang yung magulang yung nagdidikta kung anong gagawin sa mga anak, kundi pati yung bata nakakapagsalita kung anong gusto niya kasi mas maraming idea nga actually ngayon yung mga kabataan, yung mga bata. Okay, sir. Maraming salamat sa lahat po ng impormasyon na naibahagi niyo sa amin ngayong umagang ito. Napakahalaga po niyan. Bigyan po natin ng importansya ang kabataan, lalong-lalo na ngayong buwan ng kabataan or National Children's Month. Nakapanayan po natin dito sa Good Morning Boss si Mr. Lino Bardillon, Head of Public Affairs Information Office ng Council for the Welfare of Children. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po.